Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Nako. Torne. Mga inutil. Wala Naku. daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. Yan ho ang ating katanungan dito sa video na to. Sang-ayon ho ba kayo sa ideya na yan nitong si Atty. Rowena Guanzon na i-abolish na yung ICI na yan? Kasi base sa mga recent development, parang linoloko lang ho tayo ng independent commission na to na kung saan si Marcos Jr. din ho ang bumuo. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At papasadaan din ho natin na mabilisan dito sa video na to, ang interview nitong si Vince Dizon dito kay Manong Ted Filon. At ito nga pag-walkout nitong mag-asawang Diskaya dyan sa pagharap nila sa ICI kahapon. Ayun na nga mga kababayan, umpisaan ho natin ang ating talakayan dito sa pag-walkout ng mga Diskaya dyan sa dalo nila sa ginawang investigasyon ng ICI. Ito, nag-walkout. Ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla na nag-walkout ang mag-asawang Diskaya matapos silang sabihan na maaari silang makulong kaugnay sa flood control fund anomaly. Ano ho yan mga kababayan? Tayo ho dito kasi, ang problema ho kasi dito sa ICI na to, etong mga itong mga kontraktor na to, hindi ho natin sinasabing less guilty sila dito. Meron ho silang pananagutan. Pero tayo ho, gusto ho nating malaman kung sino yung mga nabibigyan. Siyempre kailangan mong himas-himasin yung mga yan. Kailangan mo, 'di ba? Ano bang gusto nyo para talagang ilabas nyo na mag-tell all na kayo dito sa ICI na to. Baka pag upo pa lang nitong si Kerly Diskaya at nitong si Sara Diskaya, unang entrada nitong ICI sa kanila, kahit anong gawin natin dito, makukulong kayo. Talagang mag-walkout yan. Yarin lamang palang makukulong kami, di wag na tayo mag-usap-usap dito, di ba? Ibig sabihin ho mga kababayan, napaka-vital ng hawak na impormasyon nitong dalawang mag-asawa na to. Kaya ganun na lang ang pananakot ng ICI sa kanila. Tandaan nyo ho mga kababayan, yung mga binibaby ng ICI, sila ho ang malamang sa malamang ang most guilty dito sa dito sa issue ng flood control scandal na to. At kung sino naman yung ika nga kulang na lang pagbantaan nila, sila ho yung makakapagbigay kaliwanagan at makakapagturo kung sino ang mga mastermind dito sa issue na to. At base sa ating nakikita, talagang ginigipit ho ng ICI yung mga individual na makakapagbigay linaw dito sa lahat ng kaguluhan na, 'di ba? Ganun lang ho yun mga kababayan. Tuloy ho natin. In fact, nag-walk out sila nung sinabihan nga sila na they may suffer jail time. Ayon kay Remulla. Ano ho yan mga kababayan? Ibig sabihin ho talagang ang mga galamay nitong si Marcos Jr. Talagang pinapakilos na ho nila para takutin yung mga kontraktor na kung saan binabanggit ho nila yung mga mastermind dyan sa House of Representative. Dagdag pa niya, hindi naging bukas ang Diskaya sa lahat ng detalye at tila may taong gusto nilang protektahan. Sino kaya ang taong gusto nilang protektahan?
Mga Duterte, kaya yan. Anak ng toka. Hindi, mahihirapan kayo dito sa isa na to. Boying Remulla, kung ako sa'yo, sumuko ka na. Mapapaligiran na kayo ng sambayan ng Pilipino. Sino yung taong gusto nilang protektahan? Si Boying Remulla? Si Zaldico? Binulgar na ho nila. Maliban doon sa dalawang binanggit nilang pangalan dyan sa Blue Ribbon Committee, wala na hong meron pa palang mas mataas. Si Marcos Jr. Sino protektahan nila? Si Marcos Jr.? Anak ng veteran garapata ito. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Anya, anak ko, yari tayo dyan. Sinisira na ho ang kredibilidad nitong mga diskaya na to ng mismong ombudsman natin. Ito, kinumpirma rin ni Remulla na lumabas sa investigasyon ang pangalan ng CLTG Builders, isang kumpanyang konektado sa diskaya. At napag-usapan din ang umano'y ugnayan nito kay Senator Bongo. Ano pa sila yung tipong inuunti-unti pa nila, nagpunta sila sa CLTG Builders, pero yung SunWest SunWest Inc. hindi yun. Yung High Tone, hindi yun. Hindi kasama yun. Di ba yung mga St. Gerard, punta tayo dito, CLTG Builders. Punta tayo dito kay Senator Christopher Bongo, di ba? Yan nag-uumpisa na ho. Yung power play nila, nga, nasasaksihan na natin. Ngayon, pakinggan ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon, kaugnay sa mga kabuktutan na nangyayari na yan, dyan sa issue ng flood control. Ito, pakinggan ho natin to. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Nako. Torne. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. Relax lang, Manong Reda. Yun ho ang realidad sa nangyayari dito sa ICI na to. Mga kababayan, sa susunod na pagkilos, siguraduhin ho natin na yung maging klaro ang mensahe ng sambayan ng Pilipino dito sa inutil na presidente na to. Yung September 21, sa tingin ho natin hindi maliwanag ang mensahe dito sa inutil na presidente na to. Hindi ho niyan na-receive yung message. Ang sinasabi ng sambayan ng Pilipino, huwag kang magtayo ng inutil na independent commission, kung ano man yung walang kwentang commission na yan. Walang naniniwala dyan sa commission na yan. Kahit mag-survey pa tayo dito sa PH Update, sigurado ko dito, walang nagtitiwala sa mga independent commission na yan. Ang gusto ng sambayan ng Pilipino, makulong yung mga nagsingit ng budget para meron silang nakawin sa kanilang mga distrito. Yan ang gusto namin, gumulong ang ulo nitong mga congressman na to. Ibig sabihin ng gumulong, hindi literal na umano yan, baka literalin yan. Mahirap na. Gumulong, sila yung mapokus yung atensyon ng investigasyon dito kay Don Gonzales, dito kay Elizaldico, dito kay Martin Romualdez, dito kay JJ Suarez, dito kay Garjola, dito kay Delipe, sa mga congressman na trumabaho noong 19th Congress. Yun. Sila yung imbestigahan dito sa issue ng flood control na to. Hindi yung kung sino-sino, pati nag-iinitan. May kasalanan ng mga diskaya. Walang problema yan. Ikulong nyo sila. Pero hindi naman magnanakaw yung mga yan. Hindi naman magdadambong yan o kung ano pa man. Kung wala silang connection sa taas. At yung taas na yon, hindi si Bongo yon. Hindi si Bongo ang gumagawa ng budget. Ang may control ng budget, si Zaldico, si Martin Romualdez. Sila lang hong dalawa. At ang Senado noong mga panahon na yon, sunod-sunuran lamang dito sa dalawa na to. Diba? Yun ang realidad dito sa issue na to. Huwag niyo ho kaming paikot-ikutin. Hindi ho yan gagana sa sambayan ng Pilipino. Mga walang niya kayo. Pagka nga naman talagang gigil. You think we're stupid? Nako. What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless.
That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King. I-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 na election na siya ang tatakbo na presidente. Hindi, attorney, yung ano na yun, yung pangarap na yun ni Martin Luther King, matagal nang wala yun. Ika nga, matagal nang umalis yung barko na yun para sa kanya. Napag-iwanan na siya, attorney. Pagka tumakbo yan, puro murang aabutin yan sa sambayan ng Pilipino. Anak ng toko, pagka naging presidente itong si Martin Luther King, wala na. Pati yung mga savings sa bangko, wala, ubus yan lahat. Pati yung pera ng mga bangko, uubusin lahat yan ni Martin Luther King. Ano yan, hari ng mga mandarambong. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Ayun. Yun ang naging mensahe nitong si Atty. Rowena Gonzales. Bago natin umpisahan, siguro itong kay Manong Ted, gusto ko munang ipakita itong si Vince Dizon, no. Matagal na itong video na to, siguro mga 4 days ago na to. Dumaan sa feeds natin nung sang umaga, pero hindi ho natin napasadahan. Noong hindi ho nila malaman yung isasagot nila dito kay Jessica Soho, noong tinanong sila kung bakit yung mga infrastruktura sa Davao katitibay. Hindi ho nila malaman yung isasagot nila. Ito. Pakinggan nun natin game. Sani Angara at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. The initial assessment is at least for structural issues, infrastructure issues. The Si Vince ang nagsasalita roads dyan. are passable, the bridges are passable. Right now, at least goods and relief can flow into the affected areas, especially in Davao Oriental from Davao. From Davao City. Biyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the 2 doublet daw ho. Gusto niyo bang makita pagmumukha nitong si Vince? Oy Vince, gusto niyo bang makita pagmumukha nitong si Vince Dizon? Pakita ko sa inyo mga kababayan para talagang effective na effective ito. Yan ho ang pagmumukha nitong si Vince Dizon. Di ho niya malaman kung ano isasagot niya doon sa tanong
sa kabila ng napakalakas na lindol, bakit ang mga infrastruktura dito sa Davao City, katitibay, anong nangyari dito? Sabihin natin. Dalawang malakas na I lindol. cannot say. Ako, masasabi ko. Kasi sa Davao, sumusunod sila sa building code. Siguro, DPWH ka, di ba? Patulong ka kay Mayor Baste Duterte. Ang gawin mo, magpatulong ka kay Mayor Baste, sabihin mo, pagpa-briefing ka sa mga district engineer dyan sa Davao City. Di daw ho niya malaman kung ano sasagot niya eh. Oh. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Hindi sa awa ng Diyos. Kasama may malaking factor ang ika nga lumikha, ang Diyos diyan sa hindi pagguho ng mga struktura na yan. Pero malaking factor yung pagsunod ng pamahalaan ng local government ng Davao diyan sa building code. 'Di ba? Hindi sila ang dami nating nababasa yung si Mayor Basti daw, yung ibang mga diyan, mga negosyante nung una nagalit sa kanya. Kasi napaka-stricto daw talaga, lalo na pag nagpapatayo ng infrastruktura. Hindi pwede yung tipong pagka sinabi ni Foreman, hindi, pupunta yung district engineer, ite-check kung ano yung ginagawa nila, kung nakabatay ba yan, kung doon sa tawagin nilang building code, sa standard talaga. Ano ka, hoy, Vince, bago natin panoorin yung video mo kay Manong Ted, magpa-training ka muna. Diba? Sa mga district engineer sa Davao para ma-apply mo sa buong Pilipinas. DPWH ka pa naman, di mo alam kung bakit walang at least yun, alam mo na. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu, no? Joker eh. Jokeris si G. 7.6 ay 7.4 magnitude yung sa Davao. Yung sa Cebu, nasa 6 point something lang. Mas malakas, hindi daw kasi lakas nun sa Cebu. Ano ka, Vince? Bangag ka na rin ba? Langya ka, ha? Tigil-tigilan mo kasi pagsasama-sama sa mga bangag para hindi ka maging bangag, di ba? Ito na tayo. Vince pa rin tayo, siyempre. Interview niya naman ito dito. Okay. Po ng DPWH, ito po'y taong halos wala na sigurong pahinga. Good morning po, Sec Vince. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Cha. Magandang umaga po. Apo, alam po namin kayo pinapakaabala. Bago po tunghayan natin itong mga inyo pong ginagawa ngayong relief operations at pagtulong sa mga biktima ng pagyanig, meron ho ba kayong update dito po sa ginagawa naman pong pagsusuri ng DPWH mismo sa mga proyekto po na kontrobersyal at ang iba nga po ay sinasabing ghost at substandard, sir? Opo, unang-una po, ngayon po na aktibong-aktibo na po ngayon ng ating bagong special advisor sa ICI, si former General Jun Azurin. Very, very close na po ang coordination natin at mga ating team sa kanya at sa ICI. At pong Lunes nga, pakita na ang ICI nung kanilang mga talagang tinututukan ngayon ng mga ghost project sa buong bansa. So doon po tayo nakatutok po ngayon, no. Yung pong ating team talaga pong pinapadala na ang mga dokumento, ina-assess na po sa ground katulong ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. Kasama ang ICI, no, lalo na yung ating special investigator. Kaya yun po ang yun po ang nangyayari ngayon on the ground, no. Ang proseso po ito pong sa listahan na hawak-hawak ng ICI ngayon, yung pong mga proyekto binavalidate, nagpapadala po tayo ng mga engineer doon para masigurado talaga, kinukuha po lahat ng dokumento, at yung mga dokumentong yun po ay yun ang nagiging basihan ng kasong ifa-file ng ICI sa Office of the Ombudsman. So yun po ang sistema ngayon, no? At ngayon po merong mga 15 hanggang 20 po, no, na project at kasong tinitignan tayo ng masusi ngayon, no. Hindi ko lang maibibigay sa inyo, pasensya na po, Sir Ted, ang mga detalye nito, no. Pero ang goal po is in 2 weeks
3 weeks, ipa-file na po itong mga kasong ito. Okay, Naku. Sec, sorry po, no, kasi Opo, okay lang po. alam niyo ho yun, yung nung nawala ho si Gerald Magalong, tapos kayo po ngayon naging abalad because of these calamities na sumabay pa po naman, parang bulag ng taong bayan doon sa saan bang mga lugar ngayon ang napuntahan na po itong inyong team, then dumating itong si Ginoong Asurin, kasi di ho ba naka-schedule supposed to be po yung Leyte, Region 8, Opo. no? Paging itong sa Ilocos. Opo. Kasi alam niyo ho yan, hindi may tatanggi. Talaga pong dito inobserbahan ng mga kababayan natin kung wala bang pipiliing lugar. Ang Bulacan po, klaro na, no? At patuloy po ang COA Yes. reports dito ng mga ghost projects daw po. So, maliban sa Oriental Mindoro, so saan pa pong lugar kaya ito at yung pong Leyte at saka Ilocos na sinasabi po nila? Yung pong Leyte at in fact, yung Leyte po at Biliran na dapat napuntahan ko. At Punta na tayo sa Leyte. Punta na tayo sa Region 1. Punta na tayo sa Ilocos Norte. Kung saan ka nagpupunta. Ang dami pwedeng puntahan. Pinupuntahan nyo yung mga kalaban ng amo nyo, si Marcos Jr. Kaya pati itong si Vince Dizon, yung kakarampot niyang kredibilidad na natira nung panahon nitong si Pangulo Rodrigo Duterte, wasak na rin mo ngayon. Ito naman kasing si Sec Vince. Sec Vince. DPWH Secretary. Punta ho kayo sa para ika nga, 'di ba? Para makita na sambayan ng Pilipino. Aba, maganda. Maganda yung entrada. Talagang walang kabayas-bayas, 'di ba? Walang kabayas-bayas. Bakit? Kasi inumpisahan ng talakayan, inumpisahan ng usapan diyan mismo sa Ilocos Norte. 'Di ba? Punta muna tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababayan. Mano ba yan? Ilocos Norte, Ilocos Sur, papuntang Abra, papuntang La Union. Di ko natin kabisado yung lugar na yan, pero ganun pagkakasunod. La Union, punta tayong Pangasinan, punta tayong Tarlac, punta tayong Pampanga, hanggang mapunta tayo sa Davao City. Ang dami niyong in-skip. Punta tayo sa Ilocos Norte, Pagudpod. Umpisa natin doon sa mga windmill ni Marcos Jr. Tapos pinakahuli, punta tayo sa Davao City. Kasi yung pinakadulo yung tipong, tingnan nyo sa mapa, parang ganun Hulo. Punta tayo sa Hulo. Puntaan natin lahat. Pero para malinis yung kartada, malinis yung pagkakasalansan, pinakataas papunta sa baba. From top to bottom. Kasi yung kayo, hindi, para kayong sabog-sabog. Tira bahala na. Basta yung, ito, laban ito, Davao City, Davao Oriental, basta Davao Region. Umpisahan natin dyan ang investigasyon. Kaso ang problema, sabi ng Diyos ng Tadhana, yanigin natin ang Davao. Pakita nyo kung gaano katindi yung mga infrastruktura dyan. Mapa flood control at mapa building, hindi gumuguo basta-basta yan. Kaya pinakita lang natin yun para masampal natin sa pagmumukha itong si Vince Dizon na you're barking at the wrong tree. Diba? Ba't nandiyan ka sa Davao? Punta ka doon sa Ilocos Norte. Punta ka dyan sa Leyte. Anak ng toko Pinapuntahan ko na po yan sa ating mga tao sa DPWH, no? Pero nag-usap po kami ni General Asurin at sa mga susunod na araw po meron kami mga bibisitahin sa mga iba't ibang lugar, no? Siguro Sir Ted, ayaw ko lang siyang paunahan, no? Pero meron po kami mga pupuntahan. Kasama din po yung mga lugar na sinabi nyo, ang Region 8 at ang Region 1, no? Okay. At ang maganda naman po, pinakita naman po ni General Asurin at ni Attorney Osaka yung breakdown nung mga suspected na ghost project, no. At kasama po, meron po sa Region 1, meron po sa Region 8, pero marami din po sa iba't ibang lugar, no. In fact, ang pinakamarami po talaga kung makikita natin sa Luzon, some parts of Visayas, kasama na rin po ang Region 8. In fact, sa Visayas po ata ang count mataas po sa Region 8, no. Sa naman, sa Region 1 naman, syempre ang pinakamataas na count nasa Region 3. Pero Region 5 din po, mataas din po ang count dyan, no. At syempre, yung Region 4B, no, na nakikita natin parang talagang pasensya na po sa paggamit ng term, no, tinatawag nilang mga epicenter, no, nitong pagnanakaw ng pera dito sa DPWH, no. So,
pupunta po kami dyan. No? Hindi ko lang po mapangunahan si General Azurin. Pupunta ng pupunta. Wala namang nangyayari. Visit na yan. Ilang tatlong linggo na, di pa rin natin mapakulong tong si Martin Romualdez at itong si Saldico. Di ba? Alam na sambay ng Pilipino kung sino mastermind. Huwag na tayong magloko